Good morning po. Yes po, ano pong concern niyo? Mag-update po sana ng business niyo. Okay po. So, bale po, fill up na lang po itong application form, yung name niyo po, and then yung mga information, and then pakipirmahan po. After po, punta lang po kayo sa may office po na yan pagkatapos po. Thank you po. Sabi po. Magandang umaga po, ma'am. Oh, magandang umaga, Mr. Bautista. Anong sadya mo rito? Mag-a-apply lang po sana ng utang, ma'am. Pangumpisa po ng negosyo ko. Ah, ganun ba? Business name, how many years? Oh, for franchise pala to ng Ihawan. Opo, ma'am. Sabi po kasi nung nakausap ko, 18K po yung pang-franchise. Bale, 20K na po sana ihiramin ko para po may pangdagdag gastos kung sakali po. Ah, sige. Dalawa na ba yung mga requirements mo? Opo. Okay. So, balik ka na lang dito after 3 to 5 days. Tapos, magte-text kami kapag okay na. Okay po, ma'am. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Kayo po ba yung kaibigan ni Mr. River John Bautista? Ako nga po, ma'am. Sino po ba sila? Ako nga po pala si Caitlin Del Santos po. Credit investigator po ako ng Santo Niño Cooperative. Bali, gusto ko lang po sana magtanong tungkol kay Mr. Bautista po. Mag-apply po kasi siya ng utang sa amin. Yan pala yung sa co-op na binabanggit niya. Sige, ano ba yun? May history po kasi ng delinquency si Mr. Bautista po. Bali, kamusta po siya ngayon? Ngayon? Okay naman na siya. Hindi na tulad ng dati na na singgero. Kasi magiging honest ako generous kasi yan sa inuman namin, ganun. Kaya lahat ng sahod niya, inaambag niya sa amin. Kaya nga, hindi nakakapagbayad siguro ng utang dati. Ganun po ba? Oo, kasi balita ko nga na nabaon sa utang. Tapos yun, kahit pa paano, nakabangon naman na siya ngayon kasi nagbago naman na siya nabawasan na yung pagiging manginginom niya. Dahil po ba yan sa online shop niya po? Opo, ma'am. Ito po, ma'am. Kaibigan po namin, si Maring Shari po. Mas kakilala po niya si RJ. Kwento mo nga kung anong status ko yun ni paring RJ kay ma'am. Si RJ ba? Nagbago yun biglang matapos muntik na siyang madala sa korte dahil sa utang niya. Di ba sa co-op niyo rin yun? Opo, sa amin nga. Ay, grabe din yung sipag niya matapos niya magkasundo sa barangay. Nahiya rin siguro yung hindi magbayan matapos yung idaan sa barangay yung nangyari. Oo nga. Yun nga yung sabi ko Ayun, okay po. Salamat po sa informasyon. Mauna na po ako. Sige, wala pong man. Mag-iingat po kayo. Sige, ingat. Ayan. Paglipas ng ilang araw, Po, ma'am. Oh, good afternoon din, Mr. Bautista. Bali, pinabalik kita rito para sabihin na approve naman na yung loan application mo. Ganun po ba, ma'am? Maraming salamat po. Natagalan lang yung loan approval mo since meron kang delinquency history. Pero since nabayaran mo naman na yung utang mo sa co-op, in-approve namin yung loan mo. Bukod naman kasi doon, mukhang okay naman na lahat ng requirements mo. Maraming salamat po talaga, ma'am. Basta susundin mo lahat ng credit terms ha. Once a month ka magbabayad for 3 months, no? So, pwede kang magbayad ng maaga, basta wag na mahuhuli. Wala tayong magiging problema doon. Okay? Opo, ma'am. Makakaaso po kayong di na po ang mahuli sa pagbabayad ngayon. Okay? So, pirma ka na dito sa loan agreement natin, no? Tapos, saka ako pumunta kay cashier para ma-release yung pera. Okay po, ma'am. Okay na po, ma'am. Maraming salamat po. Una na po ako. Salamat din. Good afternoon po, ma'am. Yes po, good afternoon po. Okay na po yung loan agreement form ko. Ito po siya. Okay po. Let me check lang po. Okay po. $18, $19, $20. Tapos ito po yung sa loan agreement copy niyo po. Thank you po. Thank you po. sa pagdaan ng ilang linggo, bago pa umabot ng 1 buwan, Magandang hapon po. Good afternoon po. Magbabayad lang po ng loan. Ano pong name nila? Divergent Bautista po. Okay. Okay na po, sir. Thank you po. Thank you po.
Ilang buwan ang lumipas na nakapagbabayad si Mr. Bautista ng maaga pa sa takdang oras. Ngunit, ano naman kaya ang mangyayari kung ikaw ay nagkaroon ng biglaang problema at hindi nakapagbayad sa takdang panahon? Good morning po, ma'am. Yes po, ano pong concern niyo? Mag-apply po sana ako ng product loan. Okay po. So, bali po fill upan na lang po nito, yung name niyo po, mga information, and then pakipirmahan po. And then after po, proceed na lang po kayo sa office po na yan. Thank you po. Okay po, thank you po. Good morning, ma'am. Oh, good morning, Mr. Villanueva. Balita ko, umunlad ang negosyo mo ah. Ano po bang sadya natin ngayong araw? Opo, ma'am. Actually, bala ko nga pong i-expand yung business ko. Napapansin ko kasi na maganda yung demand ng bigas at LPG sa amin. Kaya gusto ko po sana mag-apply ng product loan. Oh, sige, noted yan. Gaya nga ng kasunduan sa co-op natin, no, kapag lampas 29K na yung loan value, kailangan na ng collateral. Ano bang iko-collateral mo kung sakali? Yung ORCR na lang po ng motor ko yung pang-collateral. Okay, sige. Bali, tatawagan na lang kita kapag review na approved na yung loan application mo. Thank you po. Sa pagdaan ng ilang araw, Okay naman tong documents niya. Wala namang kapuna-puna. Sales niya. Kasi sa naman. Okay, sige. Approve ka lang. Hello, Mr. Villanueva. Opo, sa co-op po ito. Bali, tinawagan ko po kayo para sabihin na approve na po yung loan application niyo. Punta na lang po kayo dito. Sige, sige. Thank you. Ano pre, nakapag-apply ka ba ng loan? Oh, actually, last week pa ako na-upload ng product loan worth 34K na one month installment. May maliit na aberya lang. Yung delivery ng LPG, na-disgrasya sa transport. Sumingaw yung mga LPG units. Tapos, sagot ko pa yung pampauspo ko ng driver. Buti nga hindi masyadong malala yung nangyari sa kanya. Naku, problema talaga yan. Pahiramin muna kita para kahit paano makatulong sa'yo kahit konti. lumipas ang isang buwan. Grabe. Ano na kayong balita kay Mr. Villanueva? Bago to ah. Siya nakabayad on time. Good morning, ma'am. Bakit parang problemado kayo? Ano meron? Wala, nanibago lang. Di kasi nakapagbayad tong si Mr. Villanueva sa due date niya. Unlike sa past history niya sa co-op natin. Ay, bago nga. Pero bakit delay lang yan? Reliable member naman si Mr. Villanueva. Pero send na natin to ng text plus since 1 week delay na siya. Dumaan ng 3 araw at pansin na ang pag-aalala sa mukha ni General Manager. Ma'am, kamustahin ko lang po sana si Mr. Villanueva kung nakapagbayad na. Para lang po sa record and reassessment ng members natin. Ayun. Kakausap lang namin ni Sir Ricky yung collection officer natin. Pangarin daw nakapagbayad Hindi rin sumagot sa first notice. Teka. Tawagan natin. Sa paglipas ng ilang tawag, Wala Hindi rin sumasagot. Sige, sendan ko na lang muna ng email for follow-up, no? Tapos, update na lang ako. dumaan ang 2 linggo na wala pa ring paramdam. Hello, Sir Ricky. Kumusta ba si Mr. Villanueva? Nakapagbayad na ba? Ganun ba? 2 weeks na kasi, di ba? Pakisend na nga po siya ng formal notification. Opo, yung warning letter. Wala pa rin kasi ako natatanggap na update kung bakit siya delay ngayon Sana naman di umabot ng 1 buwan. Okay. Sige po, salamat.
Dating ng kinabukasan, Good afternoon po, ma'am. Oh, good afternoon din, Mr. Villanueva. Kumusta ka naman? May nangyari ba? Nagka-aberya lang po yung LPG truck delivery namin. Tapos karamihan ng LPG unit sumingaw. Malaki-laki rin po yung kitang nabawas. Medyo hirap lang po ngayon, ma'am. Pasensya na po talaga. Nahihiya rin po ako sa inyo kasi di po ako makapagbayad on time. Kaya pasensya na po talaga kung hindi po ako nakakasagot sa tawag niyo. Naintindihan ko naman. Gusto mo gumawa tayo ng payment arrangement para dito? Kung okay lang po sa inyo, nakikiusap na rin po sana. Ayan ang ating revised payment plan. Sa ganyan na yung mapabuti ang pagbabayad mo. Salamat po, ma'am. Malaking tulong po ito. Welcome. Bukas ang komunikasyon kaya huwag kang mahiyang umabot sa akin.